po kayo kung sino ang gusto ninyong paglingkuran. Amen! So, dito, ang sabi ni Joshua sa 24:31, sabi niya, ang Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua. Naglingkod sila nung sa panahon ni Joshua. Ang kanilang paglilingkod ay talagang sila ay naka-experience ng lahat ng pagpapala sa Israel, sa Canaan. Kasi ang Canaan ay ito yung land flowing of honey. Talagang masagana. Masagana, dumating sila, nandoon na ang lahat ng biyaya, nandoon na ang lahat ng blessing sa lugar na yon. Kaya sila ay talagang nalagana at masaya ang buhay nila sa Canaan. Kaya lang, nung sila ay nanunungkulan, nung sa panahon ni Joshua, nung dumating ang judges, hukom, pagdating ng Joshua, pagkatapos ng Joshua, hukom ang kasunod, sila ay nagbago. Nagkaroon sila ng nakiayon sila sa Diyos-Diyosan ng mga taga-judges. Nagkaroon sila, kung titingnan natin ang Judges 2, verse 8-11, ang sabi niya, si Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110, and they buried him in the land of his inheritance. After the whole generation had been gathered to their ancestors, another generation na naman daw grew up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served Baals. So sila ay talagang nagkaroon sila ng hindi magandang kanilang mga pag-uugali. Evil na nga Pag sinabing evil, ibig sabihin masama. At sila ay nagsamba kay Baal. Pagdating kay Ruth, Joshua, Judges, Ruth. Pagdating kay Ruth, sila ay nagkaroon ng famine sa Canaan. Bakit? Nagsasamba sila. Nagalit ang Diyos. Nagkaroon ng punishment. Kaya sa ating buhay, ganun din. Pag nararamdaman natin na hindi tayo lumalapit sa Panginoon, lumalayo dahil na meron kang ganito lang, umulan lang, meron kang hindi nagustuhan, meron kang hindi mo na kuha, ikaw ngayon ay magtatampo, hindi ako maglilingkod sa Diyos. So ang mangyayari, magkakaroon ka ng famine, disaster sa buhay mo. Magtataka ka na lang, bakit nangyayari ito? Kamustahin mo ang paglingkod mo sa ating Diyos. Kamustahin mo ang paglingkod mo, ikaw ba ay tapat? Ikaw ba ay hindi nag-aalinlangan sa Kanya? So, dito makikita natin na ang mga tao ay talagang kinakailangan magtapat, maging faithful ka sa ating Panginoon. Ngayon, ang nangyari, ang mga tao mayroon din sumunod at ang iba ay talagang sumunod sa mga evil at nagsamba sa mga Baal. At kilala niyo yung Baal, yung mga spirit na talagang hindi kinagigiliwan ng ating Panginoon. So, dito po, ang promised land ng ating Panginoon ay nagkaroon ng hindi nila na gustuhan ang mga pagpapalang iyon. Yung destiny nila ay naging masama because of wrong choices. Kaya sa ating buhay, ganun din po. Kung ano man ang nangyayari sa ating buhay, bakit tingnan ninyo po ang inyong pinili. Kasi yung pinili ninyo ang siyang magbibigay sa inyo ng destiny sa buhay mo. Kung ikaw ngayon ay naghihirap, checkin mo kung ano ang choice na pinili mo. Kung ikaw ngayon ay talagang napaka-blessed, asensado ka, ikaw ay, ang pinili mo ay life. Amen? So, ang ating buhay ay, ang destiny natin ay hindi sinasabi na chance. Chance lang yan.
nagkataon lang. Ito, destiny mo is a choice. Ikaw, mga young people, ayaw nyo mag-aral? Choice nyo yan. Kung ayaw nyo mag-aral ng college, lahat, gusto nyo na mag-asawa, choice nyo yan. Kung ikaw ang choice mo, magtatapos ako, I want to be somebody in the future. Magiging ganun ka, choice mo yan. Amen. So, how to choose the right attitude to serve God? How? How to choose the right destiny to serve God? Ito po, kailangan po muna natin, kung gusto natin piliin natin ang ating destiny, ay dapat remember, number one is remember what God has done. Ano ang ginawa ng Diyos sa atin? Kung titingnan natin ang Joshua 12-13, sabi niya, I sent the hornet ahead of you, which drove them out before you. Also the two Amorite kings, you did not do it with your own sword and bow. So I gave you a land on which you did not toil, and cities you did not build, and you live in them and eat from vineyards and olive groves that you did not plant. Bil mo yun? Dinala kita dito. Kailangan remember mo talaga eh. Remember the God, what He has done for you. Ang sabi niya, dinala ko kayo dito na maraming putakte, parang hinabol ng mga putakte, na nagtakbuhan ang dalawang haring Amoreyo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. So, ibig sabihin, yung lugar na yon ay ang daming nakakatakot. May mga putakte, may maraming mga ngagat sa'yo, may maraming papatay sa'yo. At ang ginawa ni Yahweh, pinaalis niya yung mga salot na yon kasi may pararating na mga anak niya. Amen. Amen. So, ngayon, ang sabi niya, hindi daw ninyo ito ginawa ng inyong tabak at bow and arrow. Kasi hindi tayo naghirap, hindi tayo grass cut, yung hinawanan lahat. Basta dumating tayo sa lugar na promised land of Canaan, ang ganda-ganda na. Sabi natin, wow, ang ganda na dito. Gusto ko ito, gusto ko ito. Ay, ang dami! Ang Diyos ang nagbigay. Yes. Ang sabi niya, sa 13, biro mo ang sabi niya, binigyan ko kayo ng lupain, wala ninyo binungkal. Nagbungkal ba kayo? Tayo nga hirap na hirap. Titirahan natin, lilinisin natin, bago natin tirahan. So, binungkal, pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo. Kumain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Grabe, no? Thank you, Lord, ha? So you have to remember. You have to remember what God has done. Kasi kung ikaw ay obedient sa Panginoon, ikaw ay kanyang pagpapalain. Ang blessing ng Panginoong Diyos ay talagang abundant. Ibibigay sa atin ang lahat yan, walang kahirap-hirap. At tayo lang, kailangan lang tayong mag-obey sa Kanya. As sinasabi ni Joshua na kailangan pumili ka kung sino ang inyong paglilingkuran. So itong mga ito ay dapat nating i-focus ang ating pag-alala sa ginawa ng ating Panginoong Diyos. Isa nating gagawin ay pag-remember sa Kanya. We have to read His Word. Read the Bible. Kailangan natin na magbasa ng Biblia at doon natin makikita ang lahat ng kabutihan na ginawa sa atin ng ating Panginoon. Lalong-lalo na ang work ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Amen. Yan ang kabutihan na ginawa sa atin ng ating Panginoon
kung hindi ka tayo niligtas, saan tayo kaya mapupunta? Ayaw ko rin sa impyerno. Ayaw ko rin ng poverty. Ayaw ko rin ng maraming sakit. Ayaw ko rin na naghihirap. Ayaw ko rin ng mga salot sa buhay. So ngayon, itong mga ito ay kailangan lang natin na tayo ay magkaroon ng remember, yung pag-aalala, alalahanin natin ang ginawa ng tayo ay hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga po, gaano ka-importante ang communion every Sunday. Nagko-communion tayo, nagtitake tayo ng body and blood of Jesus Christ, at ito ay inaalala natin ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Dahil dyan sa kamatayan na yon, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya, lagi niyang sinasabi, pag tinataas, alalahanin mo, remember me. Then sinasabi, alalahanin niyo ang aking katawang ito suffer sa ating lahat. Do this in remembrance of me. Yun ang sinasabi niya. Kaya tayo, mabalag tayo, ating nauunawaan at nagkakaroon tayo ng communion every Sunday at yan ay nare-remember natin sa ating Panginoon. And that is number one. You have to choose our right destiny. How to choose the right attitude to serve Him. Amen. Number two is